classroom ni Zhang Zuan. At makikitang itiniklop na ni Zhang Zuan ang libro at katatapos lang ng klase nila. Maya-maya pa ay sinabihan ni Zhang Zuan ang kanyang mga mag-aaral na mag-cultivate daw ang mga ito ng mabuti gaya ng itinuro niya. Dahil 2 linggo na lang at gaganapin na ang teacher's evaluation. Ayaw niya rong matalo kaya wag din daw magpatalo ang mga ito. At sumang-ayon naman ang mga mag-aaral dito. At sinabi ni Zhang Zuan na maaari na raw silang umalis at magpahinga. Makikita namang nag-uusap ang mga mag-aaral sa labas. At napasabi si Taba kay Liu Yang na ang ibig daw ba nitong sabihin nasa level 6 na ng acupoint opening stage si Zhang Zuan. At inihulog nito ng sadya sa chi deviation si Zhao Yanfeng, tanong naman ni Xingyang. At kahit ang Yong Baizon ay humingi rin sa kanya ng advice dagdag pa na tanong ni Taba. Sumagot naman si Liu Yang ng oo. At sinabi ni Liu Yang na ang nangyari sa Will Tower at yung kay Zhu Hong napaka-obvious daw ng capabilities ni Zhang Zuan. At sa tingin raw, ang challenge ni Mr. Luzon ay isang magandang pagkakataon upang ma-restore ni Zhang Zuan ang kanyang reputasyon. Kaya mag-cultivate daw sila ng maigi sa loob ng kalahating buwan na ito upang maging proud sa kanila si Zhang Zuan at syempre para makagawa rin sila ng pangalan para sa kanilang mga sarili. Sinabi naman ni Zhao Yan na tama daw yun. Si Zhang Zuan daw ay gentle at magnanimous ni binaliwala niya nga lang daw ang ginawa sa kanya ng mga bastards na iyon. Kaya bilang mag-aaral niya ay may responsibilidad daw sila na tumulong upang ma-restore ang reputasyon ni Zhang Zuan. Sumang-ayon naman si Wang Ying dito. At sumang-ayon din si Taba at Xingyang. Sumagot naman si Liu Yang na kung ganoon daw ay kailangang gawin daw nila ang kanilang best sa cultivation at hayaang makita ng mga nangmamaliit kay Zhang Zuan kung ano ang kaya nilang gawin sa darating na freshman competition. Napaisip naman si Zhang Zuan na kalahating buwan na lang daw bago ang competition. Si Zhao Ya at Wang Ying daw ay mayroon ng magandang cultivation basis. At sa tulong daw ng ibinigay niyang cultivation techniques siguradong mag-i-improve daw ng husto ang mga ito. Si Xingyang at Liu Yang naman ay parehong talented at ambitious. At sa ilalim daw ng gabay niya siguradong mag-i-improve daw ng husto ang mga cultivation nito. Ang problema na lang daw ay si Taba. Wala raw itong kung anong bakang o connection at ni hindi raw ito masyadong exposed pagdating sa cultivation techniques. Kung gusto raw nitong mabilis na mag-improve natatakot daw siya na, ngunit kung maa-activate niya lang daw sana ang kanyang ancient rhino-horned bloodline ngunit paano niya raw ba ito magagawa? Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan. Dahil napunta na naman siya sa Library of the Heavenly Path. At nagulat pa siya nang makita niya ang libro na binuo ng library. Maaari niya raw bang mahanap ang mga tanong niya rito? Ito raw ba ay libro na nag-a-activate ng corpority? At binasa niya na nga ito at napag-alaman na mayroon palang 3 paraan upang ma-activate ang special corpority. Ang una ay mag-cultivate ng maiigi. Pangalawa ay alamin ang attribute ng kanilang special corpority at mag-take ng akmang pill. At ang pangatlo ay, hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan sa kanyang nabasa. Ang pangatlo ay mamatay o kaya naman malason. Masaksak daw ng mahigit 70 beses o kaya naman lumunok ng lason. At napasabi si Zhang Zuan na paano raw kung pumalpak di mamamatay daw si Taba. Mukhang 2 paraan lang daw ang maaaring magamit dito. Maya-maya pa ay napaisip si Zhang Zuan na pumunta sa Alchemist Union. Baka makakuha daw siya doon ng pill na maaaring makapa-activate sa ancient rhino-horned bloodline ni Taba at ganun din sa Purine body ni Zhao Ya. Kaunting background. Ang lahat ng mga upper professions ay mayroong mga alyansa. Halimbawa na lang nito ay ang Teachers Union, Blacksmith Union, the Formation Union at Beast Trainer Union. At ganoon din naman ang Alchemist Union. At bilang isa sa top 6 na mga special professions, ang alchemist ay mababa lang ng kaunti kumpara sa mga teachers pagdating sa status. Ngunit ang 2 profession na ito ay parehong nirerespeto. Ang mga ito ay kanais-nais na mga profession. Dahil after all ang masaktan at mag-breakthrough ay ang mga iilang mga bagay na kailangang ma-experience ng mga cultivators.
At ang alchemist ay makakatulong sa mga bagay na ito. Kaya naman kailanman ay hindi naging tahimik sa Alchemist Union. Napakaraming mga tao ang pumupunta rito upang bumili ng gamot at humingi ng advice araw-araw. Ilang sandali pa ay makikita ang isang babae sa harapan ni Zhang Zuan na nagmumurmur na kung hindi lang daw sana pumunta ang mga hamak na yon. Maya-maya pa ay binati nito ang ating bida at sinabing ano raw ba ang maitutulong niya rito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung nagbebenta raw ba sila ng mga libro dito patungkol sa mga pills na nag-a-activate ng special corpority. Sinabi naman ng babae na pumunta raw ito sa kanan tapos dumiretso daw ito at kumaliwa sa pangalawang sangangdaan. At doon ay dadaan daw ito sa 3 blocks bago marating ang Huang Yu's bookstore. Dahil ito raw ay Alchemist Union sambit ng babae. Sumagot naman si Zhang Zuan ang hinahanap niya ay mga libro tungkol sa mga pills wala rong ganoon sa mga bookstore. Napataas naman ang kilay na sumagot ang babae na hindi raw sila nagbebenta ng mga libro dito. At napasabi sa kanyang isip na bumibili daw ang ating bida ng libro sa Alchemist Union, para lang daw itong umorder ng sapatos sa restaurant. Napasabi naman si Zhang Zuan na bakit daw ang bastos ng babaeng ito may period daw ba ito ngayon. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ang ibig niya rong sabihin baka raw mayroong library sa loob ng Alchemist Union. Maaari niya raw bang maituro ang daan? Sumagot naman ang babae ng sige ngunit gusto niya rong malaman ng ating bida na mayroon dong 2 library sa loob. Isang primary at isang advance. Gayunpaman ang mga apprentice lang daw ng mga alchemist ang maaaring makapasok sa primary library. At tinanong ang ating bida kung ito raw ba ay apprentice ng isang alchemist. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At tinanong ang babae na ang ibig daw ba nitong sabihin ang sino mang mag-take ng exam maaaring maging apprentice alchemist. Nagtanong naman ang babae kung gusto rin daw ba ng ating bida na mag-take ng exam na yon, sumagot naman si Zhang Zuan ng oo kung maaari daw. Sinabi naman ng babae na may alam daw itong lugar kung saan maaaring mag-exam sa malapit. At napasabi sa kanyang isip na mukhang wala dong ibang alam ang bida natin kundi ang lumandi ng babae. Ni hindi pa raw ito nakakakita ng kahit na isang apprenticeship class at ni hindi pa raw ito nakabasa ng libro tungkol sa herbs at alchemy tapos ngayon gusto daw nito mag-exam. At mukhang magpapatuloy pa raw ito sa pagsisinungaling. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga tanong sa exam. Kailangan niya raw bang magbasa ng mga libro upang maghanda? Na siya namang ikinainis ng babae. At napasabi sa kanyang isip na wala dong pakundangan ang ating bida sa panglalandi sa kanya. At sinasadya daw talaga nitong magsayang ng oras. Okay lang daw sana yun. Ngunit kailangan daw nitong maging educated upang makuha ang kanyang affection. Maya-maya pa ay nagsalita ang babae at sinabing ang kailangan daw sa exam ay ma-memorize ang properties at characteristics ng 100,000 na uri ng herbs. At ganun din ang origin at history ng alchemist bilang isang profession. Sinabi naman ni Zhang Zuan na yun lang daw ba lahat. Mukhang napakadali daw. At tinanong ang babae kung nasan daw ba ang libro ng mga herbs at magbabasa na raw siya ngayon. Hindi naman makapaniwala ang babae sa sinabi ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang bawat herbs daw ay may iba't ibang characteristics at nagpo-produce daw ito ng iba't ibang reactions sa bawat combination. Napaka-imposible nga raw na ma-memorize ang 100,000 lang na mga pangalan ng mga herbs lalo na raw ang mga properties nito. Ilang taon niya na rong sinubukang i-memorize yun at siya raw ay mayroong magandang memory ngunit naguguluhan pa rin daw siya pagdating na sa tests. Kaya kakalimutan niya na lang daw ito mukhang nagyayabang lang naman daw ang bida natin sa harap niya. Magmumukha lang daw itong tanga mamaya. At sinabihan si Zhang Zuan na sumama sa kanya dahil ang mga libro daw ay ibinibenta sa lugar kung saan gaganapin ang exam. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa examination hall. Binati naman ng babae ang lalaking nagbabantay rito na si Mr. Lee. Tinanong naman ito ni Mr. Lee kung ito raw ba ay pumunta upang kumuha ng libro o para mag-exam. Sumagot naman ang babae na hindi raw siya kundi ang lalaking kasama niya.
Gusto raw nitong mag-take ng Alchemist Apprenticeship exam. At kumaway naman si Zhang Zuan. Tinanong naman ni Mr. Lee si Zhang Zuan kung gusto raw ba nitong mag-take ng exam. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo. Sinabi naman ni Mr. Lee na kailangan daw ng 2,000 gold coins para sa registration fee. Dinagdag pa nito na mari-refund daw ito kapag nagawang makapasa ni Zhang Zuan sa exam. Ngunit kung ito raw ay mababagsak ay wala daw itong refund. Ang rule daw na ito ay upang maiwasan ang mga ignoranteng tao na sayangin lang ang oras nila. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na sige at kumuha ito ng pera sa kanyang bulsa. At napasabi sa kanyang isip na mukhang maswerte raw at nakakuha siya ng pera mula sa fortune scammer na si Yang Mo. Napasabi naman ang babae na sinasabi niya na nga ba ito raw ay playboy. Isang mayaman na playboy. At makikita namang binibilang ni Zhang Zuan ang pera. Dinagdag pa ng babae sa kanyang isip na kailangan daw nilang magtrabaho ng mahabang oras upang makuha ang 2,000 gold coins. Ngunit hindi man lang daw nag-alinlangan si Zhang Zuan na magbayad ng ganito kalaking halaga. Ito raw talaga ay isang playboy. Sinabi naman ni Mr. Lee na ang exam daw ay magsisimula 4 na oras mula ngayon. Maaari raw na bumalik si Zhang Zuan dito makalipas ang 4 na oras. 4 na oras, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang isang biyahe raw mula rito pabalik sa academy aabuti ng 2 oras kaya imposible daw na makabalik siya rito sa tamang oras. Kaya nagsalita si Zhang Zuan at nagtanong kay Mr. Lee kung mayroon daw ba silang mga reference book rito. Maaari daw ba siyang magbasa muna saglit? Sumagot naman si Mr. Lee na gusto raw ba ng ating bida na mag-cram sa exam, sige maaari raw. At itinuro na ang silid daw na yon ay puno ng mga libro. Maaari daw siyang magbasa doon o kaya naman bumili. Subalit mayroon na lang dong 4 na oras si Zhang Zuan bago magsimula ang exam. Hindi raw ba napaka-late na nito para mag-aral ngayon? Sinabi naman ni Zhang Zuan na mabilis lang daw siyang magbubuklat hindi niya raw kailangan pa na bumili ng libro. Napasabi naman ang babae na hanggang ngayon nagsisinungaling pa rin daw ang ating bida. Kaya oobserbahan niya raw ito hanggang matapos. Tapos titingnan niya kung gaano raw ba katagal nito kayang magsinungaling. At pumasok na nga sa loob si Zhang Zuan at mula sa labas maririnig ang mga kaluskos ng mga pahina ng libro. Na siya namang ipinagtaka ng babae. At napasabi ito sa kanyang isip na mukhang nagbubuklat lang daw ng mabilis ang bida natin ano raw ba ang pinaggagawa nito. Sinabi naman ni Mr. Lee sa babae na baka hindi pa rin daw nahahanap ni Zhang Zuan ang gusto nitong basahin. Kaya hayaan niya na lang daw ito. At magbasa na lang din daw ito. Ang oras daw ay napakahalaga. Napasabi naman ng okay ang babae. At napasabi sa kanyang isip na kinakailangan daw ng hard work upang ma-master ang kahit na anong skill. Imposible raw itong matutunan sa isang gabi lang. At napakatotoo raw nito pagdating sa alchemy. At makikitang itiniklop ni Zhang Zuan ang libro. At napasabi sa kanyang isip na akala niya raw napakadali lang ng alchemy. Ngunit mukhang gumagana lang daw ito kapag nasunod ng tama ang eksaktong recipe at tamang pagkakasunod-sunod sa paglagay ng mga herbs base sa instructions. Ngayon mukhang hindi raw ito madali. Kaya hindi na raw nakapagtataka na napakahirap na maging noted teacher. Dahil sa alchemy pa nga lang daw napakakomplikado na. At ang mga noted teacher daw ay kailangang ma-master ang ilang mga professional skills. Ito raw ay hindi ka panipaniwala. Napasabi naman ang babae na mukhang hindi lang daw nagyayabang ang ating bida dahil 4 na oras na raw ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Zhang Zuan. Napatanong naman si Mr. Lee kung tapos na raw ba ito. Magsisimula na raw ang exam kaya pumasok na raw ito. At sumunod naman si Zhang Zuan. At ito ay pumasok sa silid. At makikita ang iba pang nagtitake ng exam na nag-uusap. Sinabi naman ng isa na narinig daw ba nila, ang examiner daw nila ngayon ay ang president ng Alchemist Union ng Changshuan Kingdom. Nagulat naman ang isa rito at napasabi na ang akala niya raw ay si Alchemist Duman ang magiging examiner nila ngayon. Hindi niya raw ito inaasahan.
Nangamba naman ang isa dahil ang president daw na ito ay kilala sa pagiging strikto nito sa mga examinees. Mukhang wala raw silang chance na mag-cheat. Maya-maya pa ay mayroong dumating at sinabing magsitahimik ang lahat. Ito pala ay ang examiner. At sinabi nito na mukhang ang lahat daw ng mga nandito ay mayroong confidence sa sarili dahil ang mga ito raw ay pumunta sa examination na ito. Kaya liliwanagan niya raw muna. Ang sino man daw na mahuli na mag-cheat ay mababan at hindi na makakapag-take ng exam kailanman. At ngayong sinabi niya na raw ang mga rules ay ang sasabihin niya naman daw ay ang nilalaman ng exam. Ito raw ay mayroong 3 round ng test. Ang unang round daw ay quiz on paper. Ang pangalawa ay time-limited herb identification. At ang pangatlo ay mas madali dahil ito raw ay isa lamang cultivation-based assessment. At ngayong tapos na raw siya sa kanyang introduction ay magsisimula na raw sila sa unang round. Sagutan daw nila ang mga tanong na ito sa loob ng 2 oras. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na paano niya raw matatapos ito sa loob ng 2 oras napakadami raw nito. Naglakbay daw siya mula sa ibang mundo at naging guro. Ngunit hanggang ngayon nagtitake pa rin daw siya ng exam. Ngunit bakit tila ang mga tanong daw ay kapareho mula sa kanyang previous life? Sinabi naman ng examiner na ang mga test sheets daw ay na-distribute na. Maaari na raw silang mag-umpisa. Mayroon lang daw silang 2 oras. Napatawa naman si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na mukhang magagamit niya na raw ngayon ang mga alchemy books na inimport niya sa library. At inislap niya ang test sheet at sinabing defects. Ngunit nagulat si Zhang Zuan dahil ang defects ng papel ang ibinigay ng system. At napamura sa kanyang isip at sinabing ang gusto niya raw ay sagot sa mga tanong at hindi ang quality analysis ng papel. Mukhang hindi raw makikita ni Zhang Zuan ang mga defects nito hindi kagaya ng sa treasure appraisal. Kaya susubukan niya rong focus sa quiz questions. At binasa niya na nga ang katanungan na describe ang classification ng green leaf grass at ang characteristics ng gray finger flowers. At sinabi ni Zhang Zuan na search. Maya-maya pa ay napunta na naman siya sa Library of the Heavenly Path. At makikita ang mga libro na papunta sa kanya. At nalaman niya na ang green leaf grass ay maaaring ma-divide sa 3 uri at ang mga ito ay purple stem type, yellow stem type at black stem type. At ang gray finger flowers ay. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na sinasabi niya na nga ba gagana ang ganito. At mabilis nga na sinagutan ni Zhang Zuan ang mga katanungan. Na siya namang ipinagtaka ng examiner. At napasabi sa kanyang isip na mayroon na naman dong isang rich kid na sumusubok sa kanyang swerte. At dinagdag pa nito na wala raw silang inulit kahit na isang katanungan sa exam na ito. At walang isang tanong na inuulit ng 2 beses. Kaya hindi raw makakapasa ang mga ito kahit na araw-araw pa silang pumunta rito at mag-take ng exam. At sa tingin niya raw mukhang panahon na para pagbawalan ang mga rich kid na subukan ang kanilang mga swerte rito. Maya-maya pa ay natapos na si Zhang Zuan. At ito ay tumayo. Na siya namang ikinagulat ng ibang nagtitake ng exam at ng examiner. At napasabi sa kanyang isip ang examiner na imposible, napakabilis daw nito. Kakaumpisa pa lang daw tapos na ito. Sumuko na raw ba ito sa exam dahil alam nito na hindi siya makakapasa. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at nagtanong kung kailan daw ba magsisimula ang pangalawang round. Sinabi naman ng examiner na maghintay raw ito sa labas at bumalik na lang kapag tinawag ang pangalan niya. At hindi niya raw ito tatawagan kung ito ay hindi makakapasa kaya maghanda na raw itong umuwi kapag hindi natawag ang pangalan niya. Sumagot naman ng okay si Zhang Zuan. Napasabi naman ng examiner na si Zhang Zuan daw ay mayabang. Nagtanong naman ng isa kung check na raw ba nila ang mga sagot ni Zhang Zuan ngayon. Sumagot naman ng examiner na hindi na raw kailangan dahil baka makasira lang daw ito sa kanyang mood. Nagtanong naman si Mr. Lee na hindi raw ba 2 oras ang exam bakit nandito si Zhang Zuan. Sinabi naman ng babae na bakit naman daw nagtatanong pa si Mr. Lee. Siyempre sumuko na raw ang ating bida dahil napakahirap ng exam.
Napatawa naman ng hilaw si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na bakit kanina pa raw siya pinag-iinitan nito. At natapos na nga ang exam. Pinaiwan ng examiner ang mga test paper sa lamesa at pinalabas ang mga nag-e-exam. Tatawagan niya na lang daw ang makakapasa at makakapunta sa next round. Maya-maya pa ay dumating ang isang elder at tinanong ang examiner kung ano raw ba ang naging resulta. Mayroon daw bang nakapasa? Kailangan niya na raw ng apprentice. Nakapasa, sambit naman ng examiner. At sinabi sa elder na tingnan daw nito ang mga sagot. Wala raw siyang makitang tama rito, puro lang bullshit. Natatakot daw siya na masisira ang pangalan ng Alchemist Union kapag ni-recruit nila ang mga ito bilang apprentice. Nagtaka naman ang elder at sinabing ano raw ba ang problema at nagtanong kung bakit hindi niya raw chinek ang isang ito. Sinabi naman ng examiner na ito raw ay sinubmit ng isang mayabang na bata. Hindi niya na raw kailangang tingnan ito. Siguradong hindi raw ito makakapasa. Mas pipiliin niya na lang daw na hindi ito check upang mapanatili ang kaayusan ng utak niya. Maya-maya pa ay tiningnan ng elder ang mga sagot ni Zhang Zuan. At sinabi sa examiner na nagtataka raw siya kung bakit daw nag-decide na ito agad kahit hindi pa nito tinitingnan ang mga sagot. Maya-maya pa ay nagulat ang elder sa kanyang nabasa. Sinabi naman ng examiner na ang mga rich brat daw na ito ay walang alam sa alchemy. Qualified lang daw ito na mag-take ng exam dahil sa kanilang pera. Ang mga ito raw ay walang respeto sa Alchemist Union. Sumabat naman ang elder na mukhang hindi naman daw ganun. At dinala ang test paper sa examiner. Napatanong naman ng examiner na ano raw ba ang problema, katawa-tawa raw ba ang mga sagot nito. Ayaw niya raw magsayang ng oras. Ngunit nang tingnan niya ang test paper ay napao siya. At labis na nagulat sa kanyang nakita. Paano raw ba ito naging posible? Wala rong mali kahit na isa. Sinabi naman ng elder na oo, wala rong mali kahit na isa sa mga sagot nito. At ang ilan daw sa mga tanong dito ay napakahirap at ang Alchemist Union mismo ang may gawa. Maging siya nga raw ay nami-misled sa mga description ng mga tanong na ito at nagkakamali. Ngunit, sambit naman ng examiner at napasabi sa kanyang isip na nakita niya raw na tinapos ito ng batang iyon sa loob lang ng isang oras. At tila wala raw itong pakialam. Paano raw nangyaring tama ang lahat ng mga sagot nito? Kahit na siya raw ay hindi ito kayang gawin. Hindi raw ba kaya na ang knowledge ng batang ito pagdating sa alchemy ay higit pa sa kanya? Maya-maya pa ay napabuntong hininga si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi lang daw pag-copy ng content, pag-combine at pag-produce ng mga divine techniques ang kayang gawin ng Library of the Heavenly Path. Mukhang nakakatulong din daw ito upang matuto ng mabilis. Dahil nagawa niya na rong ma-memorize at ma-internalize ang lahat ng libro na nabasa niya sa silid na yon. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at nagsabing makinig ang lahat. Napasabi naman ng isa na ito raw ay si Zhu Wawa. Dagdag pa ng isa na ito raw ay apprentice ni Alchemist Duman. At sinabi naman ng isa na mukhang mag-a-announce daw ito ng result. Nagsalita naman ang babae sa kanyang isip na sa wakas mae-expose na raw ang pagpapanggap ng ating bida kapag na-announce na raw ang result. Katapusan na raw nito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhu Huahua na mayroon dong 3 na nakapasa. At ang una raw ay si Sun Cao na mula sa Luyuan City. At ang correct rate daw nito ay 91%. At natuwa naman ito nang marinig na siya ay nakapasa at binati siya ng iba pa. At ang pangalawa na nakapasa ay si Chen Wenman na mula sa Zion City. At ang correct rate daw nito ay 90%, at natuwa naman ito sa kanyang narinig. At ang pangatlo ay si Zhang Zuan na mula sa Changshuan City. At nagulat si Zhu Wawa nang makita ang correct rate ni Zhang Zuan. Ito ay 100%. Hindi naman makapaniwala ang iba sa kanilang narinig. At sinabi ni Zhu Wawa na pumasok na raw sa loob ang mga natawag para simulan ang second round ng exam. Sinabi naman ng babae sa kanyang isip na natawag na raw ang lahat ng mga qualified. Aalis na raw ba ang ating bida dahil hindi na nito kayang magpatuloy pa sa pagsisinungaling?
Sinabi naman ni Zhu Wawa na sino raw ba si Zhang Zuan, pumasok na raw ito sa second round. At si Zhang Zuan ay tumayo. Nagulat naman ang babae nang makita ito. Ito raw ba si Zhang Zuan? Tanong niya. Sinagot naman ni Zhang Zuan si Zhu Wawa at sinabing papasok na raw siya. Na siya namang labis na ikinagulat ng babae. At sinabing ito raw pala si Zhang Zuan. Tama raw lahat ng sagot nito. Ni hindi raw alam nito kung ano ang magiging mga tanong. At ni hindi pa raw ito nakabasa ng mga libro tungkol sa alchemy. Hindi naman makapaniwalang sinabi ni Mr. Lee na perfect daw ba talaga ni Zhang Zuan ang exam. Napasabi naman ang babae sa kanyang isip na ano raw ba ang gagawin niya. Naging bastos daw siya kay Zhang Zuan kanina. At lumipat ang eksena sa loob. Sinabi ng examiner na magsisimula na raw ang second round ngayon. Ang nasa harap daw nila ay 10 uri ng mga herbs. Mayroon lang daw silang 15 na minuto upang isulat ang mga pangalan, properties at usages ng mga ito. Kailangang tama daw lahat ng sagot nila upang makapasa sa exam na ito. At sinabing magsimula na. Maya-maya pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ng isang herb at sinabing ito raw ay green root grass. Gaya raw ng inaasahan niya, ang content ng mga libro na binasa niya kanina ay nakopy na ng Library of the Heavenly Path. Napasabi naman ng examiner sa kanyang isip na mukhang confident daw ang batang ito sa second round ng exam. Samantala makikita namang nagulat si Zhang Zuan nang makita ang isang herb. Dinagdag pa ng examiner na hindi raw ba kaya na ang batang ito ay isang genius pagdating sa alchemy. Hindi lang daw ito magaling sa theory, mukhang kaya rin daw nito na ma-recognize ang lahat ng mga herbs na iyon. Maya-maya pa ay nagulat siya dahil natapos na si Zhang Zuan. Napaka-imposible daw nito. Mayroon na raw ba talagang isang 1 in a million genius na nandito? Ano sa tingin mo? Uyang tanong naman ng elder. Sinabi naman ng examiner sa elder na siya raw mismo ang tumingin dito. Maya-maya pa ay ini-announce ng examiner na isa lang daw ang nakapasa. At ito raw ay si Sun Cao na nagmula sa Luyuan City. Nalabis namang ikinatuwa nito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw ito maaari. Di-double check niya raw lahat ng mga sagot niya sa tulong ng Library of the Heavenly Path. Napaka-imposible raw na magkamali siya. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at tinanong ang dalawang alchemist kung saan daw ba siya nagkamali. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa sinabi ni Zhang Zuan. Nagbibiro daw ba ito? Nagawa raw nitong questionin ng harapan ng mga alchemist. Natigilan naman ang dalawa sa kanilang narinig at nagkatinginan. Maya-maya pa ay sumagot ang examiner at sinabing mali daw ang sagot ni Zhang Zuan na dragon scale grass dahil ito raw ay isa lamang fish scale grass. Ngunit wag daw itong ma-discourage dahil perfect naman daw ito sa paper test. Siguradong marami daw itong alam pagdating sa mga herbs. At siguradong makakapasa daw ito sa susunod kung mag-o-observe lang ito ng mabuti. Sinabi naman ng elder na bata pa raw si Zhang Zuan. Marami pa raw itong oras na maghanda para sa susunod na exam. Hanggat manatili lang daw ito na open-minded na matuto at mag-practice ng maigi. Hindi tatagal at magiging alchemist apprentice din daw ito. Ito ba ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Zhang Zuan. At dinagdag pa ni Zhang Zuan na sigurado daw ba talaga sila na ito ay fish scale grass. Sumagot naman ang examiner ng syempre. Ang rhizomes daw nito ay kahiluntulad sa kaliskis ng isang isda. At ang mga sanga at dahon daw nito ay greenish-gray. Ano pa raw ba ito? Hindi raw ba ito ang fish scale grass? Patanong na sambit ng examiner. Sumagot naman si Zhang Zuan na syempre hindi. At sinabing hindi raw siya makapaniwala na hindi nito alam kung anong type ng herbs ito gayong ito raw ay parte ng test nila. Masyado raw silang nagmamadali sa conclusion na siya ay hindi nakapasa. Kung ayaw daw maniwala ng mga ito sa kanya tingnan daw nila ito sa mga libro sa labas. At nakiusap si Zhang Zuan na mag-utos daw ang examiner ng isang tao upang kunin ang libro na nasa pinakailalim ng 7th row na pinamagatang Overview of Special Herbs. At inutusan nga ng examiner si Wawa at sumunod naman ito. At nakuha na nga ito ni Wawa at ibinigay sa examiner.
Sinabi naman ni Zhang Zuan sa examiner na tingnan daw nito sa page 17, naroon daw ang detailed description patungkol sa fish scale grass. Napasabi naman ng examiner sa kanyang isip na nagawa rong matandaan ni Zhang Zuan ang number page nito. Dinagdag pa nito na pinulot lang daw nila ng random ang fish scale grass. At ang mga napili daw nila na mga herbs ay sekreto. Kaya napaka-imposible daw na mag-cheat. Naituro daw agad ni Zhang Zuan ang location ng libro at ganun din ang eksaktong page nito. Ang memory daw ng batang ito ay napakagaling. Maya-maya pa ay nagulat ang examiner sa kanyang nakita at napatanong naman ang elder kung tama daw ba si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil ito raw ay hindi fish scale grass marahil ito raw ay kahalintulad lang nito. At sa lahat daw ng mga herbs ang kahalintulad lang ng fish scale grass ay ang dragon scale grass. Na siya rong isinagot ni Zhang Zuan. Kung sa tingin daw ng mga ito na hindi nag-e-exist ang dragon scale grass bumalik daw ang mga ito sa silid na kanyang sinabi kanina. Sa upper right corner daw ng shelf na nasa ika-4 na row mayroon dong libro doon na isinulat ni Liu Daxian. Na ang pamagat ay Encyclopedia of Rare Herbs. At syempre kung ayaw pa rin daw nilang maniwala mayroon pa rong isang paraan upang matukoy ang herb na ito. Ang fish scale grass daw ay mayroon lamang mild na effects at mayroon din daw itong mga milky white liquid na makikita kapag hinati at binalatan ang rhizomes nito. Ngunit ang herb daw na ito ay mayroong malamig na properties. At pag ito raw ay hinati ang lumalabas daw dito ay yellowish liquid. At pinapalamig daw nito ang hangin. At sinabi ni Zhang Zuan sa elder at sa examiner na ang mga ito raw ay mga experts pagdating sa herbs. Siguradong madali lang daw nila itong matutukoy. Maya-maya pa ay kinuha ng elder ang herb upang tingnan. At kinurot ito at makikita nga ang yellowish liquid na tumagas mula rito. At napasabi siya sa kanyang isip na tama raw si Zhang Zuan. Ito raw talaga ay isang fish scale grass sambit naman ito sa examiner. Nagtanong naman si Wawa kung kukunin pa raw ba ang libro na sinabi ni Zhang Zuan. Sumagot naman ang examiner na wag na. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napasabi ang isa na teka lang, hindi ito fish scale grass paano na si Sun Cao. Napasabi naman si Sun Cao sa kanyang isip na mukhang bagsak daw siya sa test. Sinabi naman ng examiner na mukhang nagkamali daw sila. At dahil ang herb na ito raw ay talagang dragon scale grass si Zhang Zuan lang daw ang bukod tanging nakapasa. Napaluhod naman si Sun Cao nang marinig ito at napatanong ang isa kung ayos lang ba ito. Maya-maya pa ay binigyan ng elder si Zhang Zuan ng isang badge. At sinabing ito raw ay badge ng Alchemist Apprentice. Gamit ito maaari na rong pumasok si Zhang Zuan sa primary library. At magkakaroon din daw ito ng mga discounts kapag bumili ito ng mga pills na ibinibenta sa Alchemist Union. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito at napasabi sa kanyang isip na matapos daw ng lahat ng paghihirap niya na makapasa sa exam mukhang makakapasok na raw siya sa library. Sinabi naman ng elder na maaari daw siyang piliin ni Zhang Zuan at maging disciple nito. Sinabi naman ng examiner na maaari rin daw siyang piliin ni Zhang Zuan at magkakaroon daw ito ng maraming exposure pagdating sa alchemy. At naniniwala raw ito na sa loob lang ng ilang taon magiging ganap na raw na alchemist si Zhang Zuan dahil sa talent nito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na siya raw ay teacher ng Hongchan Academy at isa sa mga time travelers. Paano pa raw siya makagagala kung magiging disciple siya ng mga ito? At sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na patawad ngunit sa ngayon daw ay wala pa siyang balak na magtrabaho bilang isang alchemist. Sinabi naman ng examiner na masyado daw siyang nagmadali. Kakapasa lang daw ni Zhang Zuan at masyado pa rong maaga para doon. Kaya mag-enjoy lang daw muna ito at consider na lang ang offer nila kung sakali. Dinagdag pa ng elder na pag-isipan daw ito ni Zhang Zuan. Marami pa raw itong matutunan at balang araw ay magiging alchemist din daw ito at magtatrabaho para sa kanila. Ilang sandali pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung mayroon daw ba silang mga pill na nag-a-activate ng special corpority para sa mga tao. Nagtaka naman ang dalawa nang marinig ito.
Maya-maya pa ay sinabi ng elder na mayroon daw. Ganun pa man, ang bawat corpority daw ay magkaiba. Kaya ang akma raw na pill para rito ay nakadepende. Kapag nakuha daw ni Zhang Zuan ang maling pill, ang activation daw nito ay mag-pay fail at maaaring dumanas pa raw ito ng mga opposite effects. Kung ganoon, mayroon ba kayong mga libro tungkol sa special corpority at sa mga akmang pills para rito? Maaari ba akong humiram? Tanong naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng examiner na mayroon dong maraming libro tungkol dito, ngunit ang mga iyon daw ay nasa advanced library. At ayon daw sa rules, ang mga ganap na mga alchemist lang daw ang may access sa area na yon. At hindi raw siya qualified na manghiram ng mga librong iyon para kay Zhang Zuan. Dinagdag pa ng elder na mga ganap lang daw na mga alchemist ang nag-aaral ng mga ganitong topic. At ang mga librong iyon daw ay sa advanced library lang makikita.